Hello? Hello, hello, hello. Kamusta po kayong lahat, no? Kung nasaan man kayo naroroon, magandang umaga, magandang hapon, mabuhay po kayo. Okay ha, magandang hapon mga kababayan. Ito po sakit nito eh. Yan. Ko alam bakit. Yan. Sige ha, magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Lan at welcome sa ating channel #WalkWithLan na ito kung saan kami nagbibigay ng simpleng balita lang naman. Binabasag namin ang mga salaysay, sinusuri namin ang mga detalye at tinatawag ang mga bagay na di dapat tinatawag na di tama. Today, tayo'y magdadive sa isang iskandalo na parang telenovela, ang Diskaya couple, sina Curly at Sarah. Nakala mo'y mga biktima sa pelikula, pero sa realidad, mga kontraktor na nahuli sa aktong flood control, literally at figuratively. Yan pong katotohanan dyan ha. Ito pong headline natin today. Diskaya couple, binokya ng ICI sa pagiging state witness. Hindi daw sila maituturing na least guilty. Naku, ito'y hindi clickbait, mga kaibigan. Ito'y katotohanan mula sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Pero bakit sila binokya? Bakit hindi sila pwedeng maging state witness? At higit sa lahat, anong ibig sabihin nito sa atin bilang mga Pilipino na laging binabaha ng tubig at ng katiwalian? Sa ilang mga minuto na ito, hindi ko kayo pababayaan sa surface level. Tatawagin natin ang DOJ, ang Senate hearings, ang mga pahayag ni Vico Soto na parang laser-guided missile at mga legal na detalye na magpapatawa at magpapaisip sa inyo. Critical? Oo. Factual? 100% backed by sources. Engaging? Magiging parang chismis session tayo pero with brains. At witty? Well, kung si Deo Makalma magko-comment sa video ko, sasabihin niyang, pre, witty ka rin sa akin. Kung first time nyo rito, hit that subscribe button na para hindi kayo mabaha ng fake news at bell icon para next time, direkta sa inyong notifications ang katotohanan. Tara na! Mga kaibigan, simulan natin sa basics. Pero hindi boring na basics. Imagine niyo Pilipinas 2025, tayo pa rin ay lumalangoy sa baha habang ang mga proyekto ng flood control ay nagkakahalaga ng trilyones o bilyones. Nako po. Enter ngayon ang Diskaya couple. Sina Pacifico Curly Diskaya II at si Sarah Rowena Sara Diskaya. Sila ay may 9 construction firms na. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board, nawalan na ng lisensya dahil sa mga irregularidad. Anong ginagawa nila? Amigo, kinumpiska nila mga rig biddings para sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyones pesos. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearings noong September 2025, nag-tell all sila, nagbigay ng suhol sa mga kongresista, staff at DPWH officials. Si Sara pa nga, sa sworn statement niya, sinabi niyang napilitan sila dahil sa peligro ng buhay ng pamilya nila. Parang plot twist sa teleserye, di ba? Pero wait, wait lang mga kaibigan. Witty break muna tayo. Kung ganon, bakit hindi na lang sila mag-volunteer sa Red Cross? Mas novel yun kaysa magsuhol pa para sa kontrata. Yan. Ayon sa Vera Files, fact sheet dated September 21, 2025, inamin nila na ang bribery sa mga official ay para manalo ng projects.
At sinong nakakita ng mga ghost projects na yan? Si President Bongbong Marcos mismo. Sabi ni Pasig Mayor Vico Soto sa kanyang post noong September 8, Soto pa nga, no? Witty rin. Sabi nila, 2 to 3% lang ang kita kada project. Swerte na kung 5%, minsan lugi pa. Pero sa interview, bilyonaryo sila. 11 digits na, no? Meaning at least 10 billion. Paano ka magiging bilyonaryo sa 2 to 3% profit? Okay ha? Ito'y hindi chismis mga kaibigan. Mga kaibigan ha, ito'y documented. Sa hearings, tinawag nila ang mga mastermind sa Kongreso at DPWH. Pero bakit sila nag-volunteer mag-testify para maging state witness at makaligtas sa kulungan? Ha? Sa batas natin, under Rule 119, Section 17 ng Rules of Court, ha? Absolute necessity, hindi most guilty at may material testimony na hindi perjury. Pero andito na tayo sa plot twist mga kaibigan. Tara, maging lawyers tayo saglit. Pero hindi yung tipong magpapabayad ng milyon. Unang hakbang, ano ba talaga ang state witness? Ito'y parang deal with the devil para sa gobyerno. Magturo ka ng mas malalaking isda at baka hindi ka mahuli. Pero sa DOJ, sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadullon noong October 16, 2025 sa RMN Networks, makakaapekto sa aplikasyon nila ang hindi pakikipagtulungan sa ICI. Bakit? Dahil umatras na ang diskaya, couple, sa pakikipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayon sa Bombo Radio News, umasa raw silang papaboboran ng ICI dahil nagharap sila sa hearings. Pero sa ICI spokesperson Brian Kit Hosaka, iginiit niya, wala pang kwalipikado. Tuloy ang investigasyon, hindi sila kawalan, witty aside, parang college crush. Umaasa kang may gagawin pero friend zone ka pa rin. Susunod ang core issue ha, hindi sila least guilty. Sa Vera Files, sinabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano, appear to be the most guilty sila dahil sa gravity ng involvement nila. Oy, nako, legal researcher Flores Serfida Mendoza mula sa RTC Binangonan, kahit magturo sila ng iba, sila pa ring mukhang pinakamalaking salarin dahil sa kanilang 9 firms at direktang bribery. At sa DOJ visit noong September 19, kailangan nilang isauli ang ill-gotten wealth. Pero walang ulat na ginawa nila yon. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga nagpahayag, protected witnesses sila under WPP pero hindi pa state witness hanggang hindi pa napapatunayan na hindi most guilty. Ito'y hindi lang tungkol sa mga diskaya. Ito'y systemic, no? Sistemiko, no? Bakit lagi tayong nahuhulog sa ganitong loop? Dahil walang accountability sa DPWH niya at Kongreso. Si Vico Soto ulit, clearly angling to become state witness para di makulong. At sa Inquirer Bandera, September 9, huwag tayong magpauto sa paawa effect nila. In-depth fact. Noong September 27, RMN report, nagsubmit sila ng ebidensya sa DOJ pero magkahiwalay. Si Curly nasa Senate custody niya pero walang update na qualified sila. Nako po, no? Kung kayo ang DOJ, papayag ba kayo maging state witness ang mga taong umaamin ng bribery pero hindi nagre-return ng pera? Comment down below mga kaibigan. Okay, pause tayo ulit saglit. Kung naiinganyo kayo sa detalye, subscribe na para sa higit pang katulad ng deep dives. At like, share para maabot natin ang 1 million subscribers na walang ghost projects. Mga kaibigan, hindi ito solo act ng diskaya. Sa hearings, binanggit nila ang mga kongresista. Hindi natin name drop para safe.
Pero check ang Senate transcripts. DPWH officials tulad ni District Engineer Henry Alcantara at pati staff. Si Senate Blue Ribbon Chair Rodante Marcoleta nag-coordinate sa DOJ para sa threats sa buhay nila. Pero witty point, kung tunay na threatened, bakit umatras sila sa ICI? Parang threatened ako ha, pero selective lang sa cooperation. In-depth tayo. Ayon sa Filipino Star ngayon, September 20, kailangan natin nilang maging truthful at hindi selective. Or else, perjury at boot from WPP. At sa Bombo Radio, September 7, DOJ, handa kung hindi most guilty. Pero based sa ebidensya, mukhang hindi implikasyon, hindi. Implikasyon, ang flood control budget na P-something billion ay nawala sa bulsa ng taong bayan. Sa Pasig, si Bivico, half-truths at attempts to mislead. At tama siya, ha? Dahil ang inconsistencies sa statements nila ay parang Swiss cheese, puno ng butas. Ito'y mirror ng mas malaking problema, no? Sa Philippine infrastructure. Mula sa pork barrel scam hanggang ngayon, bakit paulit-ulit? Dahil walang reforms sa bidding process. PICAB revoke licenses nila. Pero paano nagtagal ang proyekto? Dapat baguhin ang procurement law para mas transparent, mga kaibigan. Ngayon, sagutan natin ang mga tanong nyo based sa recent expos at comments. Pwede ba silang maging witness pa rin? Sagot, posible kung magre-return ng pera at magko-cooperate fully. Pero unlikely based sa DOJ stance. Question number 2, sinong totoong guilty? Lahat. Pero least guilty muna ang hanap. Parang musical chairs. Pero ang music ay corruption tune. Anong lesson? Be vigilant, mga kaibigan. Hindi lahat ng tell-all ay gospel truth. At sa style ng Deo, hindi porket nag-effort sila mag-testify. Automatic hero na. Sa madaling sabi, binokya ang diskaya ng ICI dahil hindi sila least guilty. Tuloy ang probe at dapat tuloy din ang justice. Salamat sa ilang mga minutong inyong ibibigay. Informative ba? Engaging? Sana oo. Subscribe na para sa susunod. Paano maiiwasan ang susunod na baha ng katiwalian? I-like, i-comment, hindi least guilty, at i-share. Follow sa X, no? Mga ingat din, mga kababayan, huwag kayong mabaha ng baluktot na balita. God bless at mabuhay ang Pilipinas.